Biyaheng pinag-ipunan. Konting mahal, pero I guess sulit yan dahil you have your own speedboat, unlimited number of islands na pwede niyo puntahan. Biyaheng pinagplanuhan. Biyaheng inasam-asam. You will want to invest. In return, you're able to spread that message. It's more healing, it's friendlier to the earth. Then hopefully we'll end up with a cleaner, healthier environment. Pagbiyaheng pang big time, sigurado akong ang isla ng Palawan ang isa sa mga nais yung puntahan. Sino ba naman ang hindi maiintriga sa islang ito na 3 beses nang hinirang bilang World's Best Island sa mga survey na ginawa ng isang New York-based magazine? Sa ngayon, sa norteng bahagi ng isla makikita ang isa sa mga sikat na munisipyo ng Palawan, ang El Nido. Bagamat hindi ito ang unang biyahe natin dito, interesado akong makita ang bagong tourist destination ng lugar, ang Lio. Para makapunta sa El Nido mula Maynila, kadalasan lilipad papuntang Puerto Princesa. Tapos sasakay ng bus o van. Babiyahe kayo ng halos 5 hanggang 6 na oras para makarating sa El Nido. At saka sasakay ng tricycle papunta sa inyong hotel. In short, mauubos ang halos isang buong araw nyo sa biyahe pa lang. Mula Lio Airport, sasakay kayo sa isang electric jeep o e-jeep na karaniwang mode of transportation dito. Libre ng airport transfer papuntang hotel kung saan kayo'y nakabook for your stay. Ang 325-hectare tourism estate na to ay itinayo na parang isang komunidad. Here in Lio Estate, we have 4 hotels. We have Casa Calao, Balay Adlaw, and Hotel Cobo, and El Nido Cove. Typical comfortable room, very comfy bed, good for 2. This is a queen-size bedroom. Flat screen TV. You have your view of the swimming pool. Modern-looking, clean, cozy type of CR. Malakas na tubig. Hot, cold, no problem. Shampoo, conditioner, body soap or bath soap, may hand soap. You're not gonna stay inside the rooms, lalo na when you're in El Nido. You're gonna be enjoying the sun, doing water sports, really comfortable. Malakas ang aircon. Kapag hindi ka pa nalakasan dyan, mayroong ceiling fan. Ang napansin ko lang, kapag may maingay sa labas ng kwarto, medyo maririnig nyo. Yun lang yung comment ko dito. I'm just being real. But convenience is key in a sense that the beach is just right in front. All the restaurants is pretty much there. Yung mga activities na pwede mong gawin, it's just nearby. So that's a big plus. Kaya sunbathing na! Swimming na! Number need to be announced till back for check.
Dahil may sariling airport ang Leo, may direct flight papunta doon mula Maynila na aabutin ng halos 1.5 oras lang. At isang airline lang ang may direct flight kaya kailangan maging competitive sa pag-book ng iyong ticket. Medyo may kamahalan ng pamasahe pero mabilis naman kayong makakarating dito. Ipinagmamalaki rin ang kanilang mga produkto. Simple naman yan. Parang feeling ko kaya ko kayong sabayan. Asa na ba yung finished product niya? Wala pa? Wala. Kala ko pwede mandaya eh. Itong purse na to, magiging maleta. Okay. Sige, paano po ba? Out, in, out, in? Pabalik-balik lang naman po yan, sir. Okay. Ganyan po siya. Ayun. Okay. Okay. Oh, hindi ko pa gets. Ganyan. Ayun. Hindi talaga, wala talaga akong future sa pag-weave eh. Oh, okay. Aha. Ayun oh. Alright. Yes. Aha. Okay. Parang inaano mo naman yan, Oh, sir. sorry. Matagal na ho ba kayo nag-hobby? Oo, sir. So, Ganyan na. ano lang po ito sa inyo? Hobby lang? May naging trabaho na din. Ito na po ito lang. Ito lang talaga. Makabuhayan mo. Pero nagsimula sa hobby. Ang kulit. Ako yung tutulong sa inyong mag-quality control ng mga buri. May butas. Yan, pwede pa yan. Pwede pa. Pwede pa. Okay. Putulin ko siya. Pag ganyan po, sabihin na natin kay nanay, magkano po yan pagbenta nyo? Depende po sa klase. Yun po ay nasa 30, 30 pesos? Kaya po yung ginagawa nyo? 40 po. 40. Kaya nga naman tayo bumibili ng mga ganito dahil ito ay handmade. So, di basta-basta natin magagawa to sa bahay natin. Kaya nga, may value talaga ang pagbenta nila ng mga ganito. For tourists, this is also a place for them to see Palawan crafts or products that are made in Palawan. Kasi in the other areas, you see a lot from all over the Philippines or even all over Asia. So in Cali Artesano, we're working towards having 100% Filipino products. It's every day the stores are open. We're open from 9 a.m. to 7 p.m. Dito rin sa Cali Artesano, maaring umarkila ng bamboo bike para magamit sa pag-ikot. Mula sa kanilang shop, bubungan agad sa inyo ang kakaibang tulay. Unique ang pangalan nito, Tulay Suhay. Suhay ang salitang Kuyonon na ang ibig sabihin ay samot-saring buhay. Talagang kakaiba ang tulay dahil hindi ito diretso o tuwid. Itinayo kasi ito sa gitna ng gubat at iniwasang tamaan ng anumang puno o halaman. Kaya dahan-dahan lang ang padyak kung dadaan kayo rito, biyeros. Bagamat nakaiintindi ng Filipino at Ingles ang mga taga-Palawan, the best pa rin kung may alam kayong konting Kuyonon, ang kanilang local dialect. Kumusta ka mo? Matamang salamat. Adin ang sarakayan, pati ang terminal. Adin digi ang karunan yung mga turista. Tagpira dya. 20 minutes mula sa Leo Estate, mararating nyo na ang sentro o bayan ng El Nido. Marami rin pong mga hotels dito na pwedeng pag-stayhan ng mga turista sa town proper. Kung gusto nila mag-chill, pwede punta sa Saba Bar or Puka Bar. Dito kayo sasakay ng bangka para sa karaniwang island hopping activity sa El Nido. Usually po, nag-offer kami ng island hopping. On the second day, pwede po silang pumunta sa mga beach, Nakpan Beach, Las Cabañas Beach, and then waterfalls.
Dahil popular sa mga turista ang pagdayo sa maraming isla ng El Nido, sangkatutak din ang mga bangka. At dahil bakasyong enggrande ang hanap nyo, might as well go all out, biheros. At kapag all out, aba, dapat private tour. Sa private tour, pwede nyo gawin ang kakaibang island hopping. May 45 isla sa El Nido, pero kalahati lang sa mga to ang maaring puntahan o bukas sa publiko. Ganun pa man, may ilang tour operators na may hawak na permit sa private islands na to. Kaya choosing your tour operator is key. Private tour plus exclusive access sa mga isla? Hindi lang pasosi feels ito, pero may iba't ibang dahilan pa kung bakit kaching ito sa travel goals nyo. Una, solong-solo nyo ang bangka at kilala nyo lahat ang nakasakay. Pangalawa, custom-made ang tour. Ibig sabihin, kayo ang masusunod kung saang isla nyo gustong pumunta. At pangatlo, hawak nyo ang oras nyo. Pwede kayong magtagal sa isang lugar o pumuslit agad at gora na sa next island. Kaya maglaan ng budget para sa private tour para hindi rin stressful ang inyong pag-iikot. Ang unang isla na ating pupuntahan ay open to the public. Pero dahil kabisado ng aming boatman ang oras ng mga tour, dumating kami sa panahong konti pa lang ang tao. Nice! Karaniwang pinapasok ng mga turista ang Cadlao Island sakay ng kayak dahil may mababaw na parte ito sa Buana. Pero dahil maliit lang ang aming sasakyan, madali kaming nakapasok at nakarating sa dulo. What to do here? Swim and snorkel to your heart's content. Next, ang Secret Beach. Sa mga oras na to, totoong secret ang beach na to dahil kami lang ang mga tao. Pero kadalasan, nakapila ang sandamakmak na bangka para puntahan ito. May konting challenge papunta sa beach, kailangan lumangoy at pumasok sa butas sa pagitan ng mga limestone. Pero sa kabila, ito ang inyong makikita. Ayon sa mga kwento, ang lugar na to ay naging inspirasyon ng isang manunulat para sa kanyang nobela nang siya ay nagbabakasyon dito sa El Nido. At nang maging pelikula ang nobelang ito, si Leonardo DiCaprio ang kinuhang bida. Nahulaan niyo na ba kung ano ang pelikulang tinutukoy ko? Habang papunta sa susunod na isla, may nadaanan kaming mangingisda. Pero hindi pala isda ang hinuhuli niya, kundi pugita o octopus. Yup, may time kaming tsumika at makiusyoso. Private tour kasi, you know. Hindi namin ibubunyag ang saktong lugar dahil pribado ang islang ito. Isa ito sa mga isla kung saan ang operator lang namin ang may permit.
Malinis at tahimik ang lugar. And yes, solong-solo namin ang beach. Dito karaniwang humihinto para mananghalian ng mga biyero. Kaya agad na nagluto ang aming mga guide. Habang hinihintay ang pagkain, kanya-kanya kaming, how should I say it, aura. May nagmuni-muni sa isang balsa. May sumisid para sa photo op sa ilalim ng dagat. And yes, nagtatrabaho po kami. Hashtag, we love our job. So pagkatapos ng unlimited island hopping nyo, no? Pwede kayong pumili ng isang isla, lalo na kapag mas maganda kapag private. At pwede kang magpaluto. May isda, may manok, may freshly made salad, meron pang inihaw na baboy. Pero kasama yan sa package na konting mahal. Pagkamahal, pero I guess sulit yan dahil you have your own speedboat. Unlimited number of islands na pwede nyo puntahan in one whole day. Pwede rin kayong pumunta syempre sa mga pinupuntahan ng mga kahit sino man. So these are public islands. But if you're vying for, if you're gonna take the very expensive and very exclusive trip for two, maaari kayong pumunta sa mga private islands katulad nito. Tahimik. Dating pinupuntahan ng mga survivor TV shows ng ibang bansa dahil maganda nga yung kanyang beach at very private. See? Lahat to, dyan lang inihaw. Panalo. $23K for two per day. Hindi pa kasama dyan ang overnight. This is just a private island tour. Worth it? Well, sometimes kasi you wanna splurge. Diba? Sabihin natin, anniversary nyo, mag-asawa, or gusto mong mag-propose. Definitely worth it dahil dami ng mga lugar na pwedeng puntahan ng mga tao at dami ng mga lugar na pinupuntahan ng mga tao kaya parang wala ng sense of exclusivity. So 23K, more than worth it. Salamat po. Dahil napasarap ang aming kain sa huling isla, dumaan na lang kami sa Big Lagoon, isa sa mga kilalang tourist spot dito sa El Nido. Pagkulubog ng araw, automatic na gutom na ulit kami. Kaya sugod agad sa isang sikat na ihaw-ihaw / paluto resto sa compound. Is one of the more famous and favorite na mga pumupunta dito. It's not just a grill, parang it's also like a sports bar of some sort. I see this TV just playing sports. They specialize on different types of grilling. Sino ba naman ang hindi matatakam sa amoy ng inihaw na liempo? Pusit at barbecue. For pork, different types of seafood, different types of meat. Besides that, meron din silang option kung gusto nyo ng sinigang, or kung gusto nyo i-adobo, or kung gusto nyo i-add ang coconut milk na gata. Plus, may hinanda rin silang fried chicken skin. This whole place is just, it's such a nice vibe for like different, sabihin natin kung hindi mo trip ang grill,
vegetarian ka, meron din silang vegetarian restaurant. If you want Chinese food, I always want Chinese food. But right here, right now, enjoy natin ang El Nido Grill and what they have to offer. Liap po. It's dark. Nighttime, so you can't really see it. But kapag daytime dito, kitang-kita mo yung beach. Bawat hotel o accommodation ay naaayon sa pangangailangan ng biyahero. Hotel accommodation number 1. Bagong kasal, couple goals, summer goals vacay. Second honeymoon ng inyong magulang, or vacation with a special friend. Dito na kayo mag-check-in. Balay Adlaw is designed for honeymooners, only good for 2 persons. Para naman sa millennials, sigurado akong on point ang hotel na to para sa inyo. Colorful, playful at modern ang disenyo. College dorm feels lang ang peg. Hotel Covo naman is designed for younger guests. We have studio rooms lang dyan, and we have 1 queen size bed and 1 single bed. So 3 can fit in the room. Para naman sa gusto ng mas private, mas relaxed at mas scenic na accommodation, ito ang bagay sa inyo. El Nido Cove, it's more quiet, it's more serene. We have good sunset there. So for those who want to relax, El Nido Cove is perfect for that. We have 20 rooms in El Nido Cove. We have 4 garden cottages, beachfront cottages, and forest rooms. Good for 2 persons, and they can add extra naman, 3 to 4 persons. Bitbit ang buong pamilya? With your kiddie biheros? Or tulad ko na kasama ang aking BND family? Dito swak na swak ang mga klingi. Casa Calao, it's really designed for families. We have 42 rooms. We have deluxe garden, deluxe veranda. We have Calao Premier Suite and Calao Suite. Definitely Calao Suites and Calao Premier Suites are good for 4 persons to 5 persons. And the rest of the rooms, good for 2 persons. We do have swimming pool, Calao Cafe and Calao Bar. As an eco-friendly resort, we do not encourage the single use of plastic. So in the rooms, we have prepared or provide water kettle, which they can refill through our water station located in different areas. Isa sa pinagmamalaki ng tourism estate na to, ang pagtatayo ng mga establishmento na hindi nakakasama sa kapaligiran. Nasa plano ang development ng 55% o 176 hectares lamang ng lugar para mapanatili ang natural na yaman at kagandahan ng lugar. Tulad na lang nitong untouched lagoon, kung saan walang pinutol na mangrove. Sa halip, natural na lagusan lang ang iyong dadaanan. Katunayan, may mga parte sa lagoon na tila sarado pa dahil natatakpan ng mga dahon ng mangrove at ibang halaman. Pero sakto naman pala para madaanan ng isang kayak. At kung kayo ay early riser, panalo na magkayak sa umaga para makakita ng ilang ibon tulad ng Calao. Isang hornbill na dito lang sa Palawan makikita.
Biyaheng en grande nga naman sa El Nido! Pero syempre, kahit todo buhay mayaman tayo sa isang biyahe, dapat hindi natin makalimutan ang pagiging responsableng biyahero. Kasama na rito ang simpleng pagtangkilik sa mga lugar na itinataguyod ang pagprotekta sa kalikasan. Hindi lang palang tourism estate ang pinag-isipan, pati ang pagkukunan ng supply ng pagkain, nakaplano rin. If you're going to run any business, you want to make sure that the business runs for a very, very long time. And if possible, even forever. Yes. And in our business, we are part of the hospitality industry. Obviously, food is such an integral part of the whole experience. That's right. So we want to make sure that what we give to our guests are not just top-notch in terms of flavor, but also in terms of impacts on their health. Nowadays, everyone knows about how important it is to know which parts of the ecosystem go into your body and go out of it. So here at El Nido Resort, we endeavor to make sure that our guests are just given pesticide-free, inorganic fertilizer-free vegetables as best as we can. So we put up this farm many years ago in 2006 to do just that. Sir, ano bang tinatanim niyo dito sa farm? Dito sa farm, nagtatanim tayo ng mga gulay Okay. Ano po yung mga gulay na yan? para sa resorts. Opo. So, kumbaga lahat ng yung Leo Estate, pati yung El Nido Cove, basta't lahat po ng... Lahat ng resorts na pinag-arian ng Ayala, Opo. Kayo po yung Kami nagsusupply. nagsusupply. 100% po or may mga porsyento na outsourced pa rin? ang hindi lang namin kinusupply, yung mga gulay na tumutubo sa malamig na lugar. Dito sa amin is, ang main crop namin is litos. Okay. Kasi yung kailangan sa mga resorts talaga. Tama. Pang salad. Salad, arugula, romaine, yun ang sa loob ng greenhouses. Okay. Sa labas naman, mayroon tayong mga sili, cucumber, tamatis, eggplant, basil. Gano'ng kadami yung na-harvest niyo? Sa litos, weekly, per resort, sa litos is 20 kilos. Okay. So, 5 resorts is 100 kilos per week. Wow. At Okay. 300 pesos per kilo. So, litos ang tinanim din namin kasi high priced. Bagamat maraming gubat o puno na tumutubo sa Palawan, ang lupa pala rito ay hindi maganda para sa agricultural crops. Mabuti na lang nakahanap sila ng solusyon. So, yung lupa sa Palawan is dikit-dikit, napaka-compact. Okay. Hindi maganda Maganda yun. mga Oo. lalo na vegetables. So, kailangan mo improve yung physical condition ng lupa. Ano naman po ito? Ito is paggawa ng carbonized rice hull. Okay. Rice hull is yung galing sa mga rice mill. Correct. Yung waste ng rice mill, Nire-recycle niyo kinukuha po? namin, ginamit namin as pangpataba ng lupa. Okay. Paano? So, binoburn siya, makuha yung ash niya, Okay. ihalo yan sa lupa. Pag mahalo itong rice hull, mag-loosen up siya. So, papasok yung So may hangin, room na yung may absorption ng water. tubig. Okay. Yes. So, improve yung lupa at saka maganda yung tubo ng tanim. Maliban dyan, kinakailangan ding itanim sa loob ng mga greenhouse ang ibang gulay para hindi kainin ng peste at hindi na sila kailangan gamitan ng mga pesticide. Pero hindi lang mga gulay ang meron sa farm na to. May inaalagaan din silang mga hayop tulad ng mga baboy at manok. At espesyal ang mga pinapakain nila sa mga to. Dito minimix yung feed, tapos i-ferment for 2 weeks bago pakain. So ito fermented feed na ito, ready for pakain. Yan ang ingredients. You have rice bran, fish meal, soya meal, rib eye steak. copra meal. Yung mga nagtatrabaho po dito ay balita ko ay galing po rin dito rin po nakatira. Yes. Taga dito sila sa community. Apo. So, pag na-farm na, nakatulong sa community kasi dito rin sila nagtatrabaho. Hindi na sila pupunta sa malayong lugar. Nakakatulong pa sila. Hindi silang mag-alis kaagad kasi taga dito lang sila eh. Tama. At saka kung may farman sila sa malapit din, magamit pa nila ang technology namin dito para maparami yung tanim nila. Tama. We passionately believe that tourism is not just about
enjoyment as Right. we know it. It's not just a sensory thing where you get tanned, you romp around the beach and swim in the sea while you're enjoying. You're part of the value chain. You have just become an ambassador of the things that we believe in, the things that we espouse and practice. We want, the message of sustainability, whether it's in activities with the community or the food that we serve our guests. We all want it to be integrated so that it becomes really authentic. Para mapakita sa inyo kung saan ginagamit ang mga produkto ng kanilang farm, ito ang lunch ko ngayon. Sangkatutak na gulay at prutas. Define sustainability. Ito yung legit na farm to table. Ito yung mga produkto mula sa binisita nating farm. Mga gulay galing sa kanila, lettuce, nakita natin yan, sili, talong. At syempre, yung binisita nating poultry from our friendly pigs na sobrang cute. But sobrang sarap din sila. I mean, I don't know, I'm just dilemma. But anyway, let's just enjoy. Kain tayo. Minsan may mga biyaheng kailangan pag-ipunan at pagkagasusan. Minsan lang yan, because you deserve it. Pero para mas maging makabuluhan ang inyong biyahe, suriin mabuti ang inyong pupuntahan. Go to the places that are worth your money. Dahil ang kagandahan ng isang lugar ay hindi lang sa panlabas na anyo nito, kundi sa kung paano ito nilirespeto ang kalikasan at mga taong dito naninirahan. It's like a community, parang ang daming mga restaurants, ang daming pwedeng gawin ng mga turista. At the same time, while you're enjoying and having some fun under the sun or doing whatever it is that you can do here, parang it's nice to know that you're also helping the community because it is community-based as well, Most of their employees here are from here, so nice to know that we can actually, Philippines can offer these type of tourist destinations. So another good biyahe for us. Gotta go back home. Till next week. Let's go, Kuya.